Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. Daigdig ng magulo. Magulo na ngayon. Gera-gera na. Talagang matindi yung mga missile na pinapakawalan nila. Dati, pinapanood lang natin sa mga, ang tawag doon, video-video, yung mga sa electronic, Dito na natin sa palabas yun. sa palabas at saka yung sa laro. Napapanood lang natin yan, di ba? Ang pindot-pindot sa laro. Ganon. Ikaw, computer game, parang tawag doon, computer game, ano? Ngayon, totoo na talaga, no? So, delikado na, technology na talaga. Dati, nung World War II, ay wala pang ganon. Ngayon, nako, nakaupo lang sila. Tapos ang mundo. Pero hindi naman lahat gunawin ng mundo kasi nga, kailangan rin ng tao. Kasama rin sila doon sa mamamatay. Pero ang problema, kung naka-ready sila na magpakawala sila ng nuclear, mayroon na silang sin, yun ang delikado. Sino kayang demons na mag-isip nun, ano? Pero hindi yan ang topic natin mga kaibigan, pasakalyi ko lang yan, ano? Ang topic natin ngayon ay yung mga banat ni Attorney Ferdy Topacio. Ito, idol ko ito eh. At saka isang anchorman yata ito. So, pakinggan natin. Ito, pakinggan natin, mga kaibigan. Profesor ng UP, sa mga profesor ng Ateneo, ng Lasal, mga elitista. Constitution sila ng Constitution. Si Ber Santa Maria, Constitution ng Constitution. Para daw ituloy. Etong si Cayosa, Constitution ng Constitution. Nasaan kayo nung nilalabag yung constitutional rights ng mga tao doon sa Quadcom? Nung binabastos si Attorney Zulaika Lopez, nung binabastos ako. Yan. Wala naman kayong sinabi. Di ba nasa Constitution din yun, yung Bill of Rights, right against self-incrimination, right to be silent, or right to be represented by counsel? O, may sinabi ba kayo? Wala! Sinabi nyo, di ba? Noong nilalabag yung constitutional rights ni Pangulong Duterte, inarrest without warrant, tinanggal sa Pilipinas, may sinasabi ba kayo? Wala! Kengpoy kayo eh. Oh my God. Ang yayabang nyo eh, puro ipokrito naman kayo. Pagka agenda nyo, pagpasok sa agenda nyo, yung pangyayari, gagamitin yung constitution, At kahit wala sa batas. Oo, eto, pagka yung mga constitutional rights na hindi ninyo kaalyado ay nilalabag, wala namang maririnig sa inyo. Tameme kayo. O anong klaseng mga abogado kayo? Sasabihin nyo pa mga constitutional law experts kayo? Kayo lang naman nagsasabi niyan eh. Kasi ang constitutional law expert, kahit anong sitwasyon, kahit sinong involved, basta labag sa konstitusyon, labag sa konstitusyon. Oo, walang kampi-kampi. Oo, parang hindi ko sinasabi, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, di ba? Ako, galit ako kay Rowena Guanzon. Dinimanda ko pa nga yan, hindi nakaupo yan, di ba? Opo. Bilang congresswoman. Pero nung inutos na ng Korte Suprema na magsumiti na ng pangalan para makahabol dito sa 19th Congress may upo, hindi naman inupo ni Speaker Romualdez. Di ba, binatikos natin dito. Opo. Sabi natin, dapat pinaupo. Bakit? Hindi na dahil natuwa na ako kay Guanzon. Opo. Dahil pinag-uutos ng Korte Suprema. At ayon sa saligang ng batas, bilang kataas-taasang hukuman, dapat sundin ang Korte Suprema. Kung talagang mahal mo ang konstitusyon, kung dinidepensa mo ang konstitusyon, Opo. kung ayaw mong nilalabag ang konstitusyon, basta may naglabag ng konstitusyon, ay magsalita ka. Tama. Hindi kung kailan mo lang gusto. So wala kayong credibility. Kaya alam nyo, UP, Ateneo, Lasal, wala na sa listahan ng mga top universities sa Asia. Wala na nga eh. Paano puro pamumulito na ginagawa? Tsaka puro mayaman pag na sila. Benda, puro kalokohan eh. Puro politik eh. Katulad niyang Ateneo. Can you imagine? Napaka-biased. Noong nakakulong si De Lima, sasabihin mo sa estudyante mo, write an essay why the continued detention of De Lima is illegal. Binigyan mo na ng konklusyon, hindi mo na tinuturuan ang mga estudyante. Bine-brainwash nyo na, makakala nyo, hindi ko alam yung pang-brainwash nyo yan. Mali yun. Wala, yung mga university rito, UST, nagiging recruitment center ng NPA, FEU, PUP, yan ang problema.
problema rito. Kaya yung educational system natin, kaya number 3 tayo sa kababaan ng IQ sa buong mundo. Nakakahiya. Tinalakay natin dito. O nakakahiya. Average IQ 99. Kasi hindi na kayo nagtuturo, nagbe-brainwash na kayo. Yan ang ginagawa ng mga elitistang mga universidad ngayon. Yun lang. Okay. You know what is 1-5 to me? Mhm. Nung natatawa ko dito sa Okay. mga profesor ng UP, sa mga profesor ng Ateneo, ng Lasal, mga elitista. Constitution sila ng Constitution. Si Mel Santa Maria, Constitution ng Constitution para daw ituloy. Etong si Cayosa, Constitution ng Constitution. Nasaan kayo nung nilalabag yung constitutional rights ng mga tao doon sa Quadcom? Nung binabastos si Atty. Zulaika Lopez, nung binabastos ako. Walang sa reaction. Quadcom. Wala naman kayong sinabi. Di ba nasa Constitution din yun, yung Bill of Rights, right against self-incrimination, right to be silent, or right to be represented by counsel? O, may sinabi ba kayo? Wala! Oo, sinabi nyo. Oh, di ba? Noong nilalabag yung constitutional rights ni Pangulong Duterte, inarrest without warrant, tinanggal sa Pilipinas, may sinasabi ba kayo? Wala! Okay. Uy, kayo eh. Ito yung hindi ko lubos maisip. Ang UP Diliman ay sa gobyerno. Pero ano ang tinuturo ng mga profesor dyan? Hindi ko maintindihan eh. Ano? Hindi ko maintindihan ang gobyerno natin. Sa nangyari sa ating bansa ngayon, may mga maling nangyayari na hindi nasusunod ang batas. Pero bakit itong ating institution na UP, ang lagi nilang pinoprotektahan yung mga gumagawa ng tama. Tama ang ginagawa. Hindi kayo kakampi ng taong bayan. Mga taga-UP, mga hinayupak kayo. Ha? Taga-UP. Mga bupol kayo. Akala nyo, kayo na yung magaling sa buong Pilipinas. Ha? Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano ba ang protektahan nyo? Ang NPA, malayang mag-rally sa loob. Ang sundalo tuloy, hindi nyo pwedeng papasukin o pulis. Kailangan na talaga pagbabago. Kailangan na talaga ng pagbabago. Pag nabago natin ang sistema, isa rin yan, sisilipin ko yung UP Diliman na yan. UST, Lasal, Ateneo, mga oligarch, mga paano ito? Ang tawag dito sa mga, kung alin yung magandang ginagawa para sa bayan, kontra sila. Bakit yung komunista dito sa Pilipinas, saludo kayo? Anong mayroon doon? Sige, komunista na lang tayo. Gusto nyo? Gusto nyo komunista? Pero mga kababayan, magkikilos tayo para sa FGF, palakasin lang natin ng FGF. Mayroon tayong gagawin para sa bayan. Mayroon tayong gagawin para sa bayan. Magtiis lang tayo. Magtiis lang tayo at darating tayo diyan. Huwag kayong mapaghinaan. Basta ang ating kalaban, korupsyon, abusado sa gobyerno, lahat. Tuloy tayo, Filipino Guerrilla Forces. Magpalakas lang tayo. Kaya dito sa Filipino Guerrilla Forces, ang kailangan natin dito ay mayroong advokasya, may prinsipyo sa buhay. Yun lang yun. Now, kung hindi pa kaya ngayon, huwag nating pilitin. Huwag nating pilitin.
Kasi mula nung mag-assume ako, wala akong pag-uutos na pagsasali dyan sa mga bagay na yan. Magkuhan lang tayo, magpalakas lang tayo. I-organize lang natin. Para bang nag-enjoy lang tayo na magkaroon ng maraming kaibigan, barkada, at saka pinsan punain natin ang corruption, ang mga abusado sa gobyerno. Yun yung tinitingnan natin at saka yung mga tiwali o mga tamad sa gobyerno. Yun ang tirahin natin, mga kaibigan. So, ganun lang tayo. Iyan lang ang mission natin, mga kabayan. Huwag tayo mapaghinaan loob. Ito nga, nagkakagulo nga ang mundo. Pero, ano bang gagawin natin bilang sa Pilipinong Guerrilla Forces? Yan, magpalakas tayo. Biglang boom! At least, organisado tayo. Mayroon tayong gagawin para sa bayan. Yun lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at tirahin natin ang dapat tirahin para magbago ang ating sistema ng Pilipinas. Maraming salamat. Bye-bye. Love you all.